Magandang araw po mga kawangis ko. Kung sa man sulok ka man ng mundo, ito ang inyong lingkod, Anton Olson. Sa mga kapwa ko OFW dyan sa Middle East, Yumkin, Said, sa mga nakasubscribe na sa akin. Syukran katil sa mga hindi pa dyan nakasubscribe. Please subscribe my channel and like my videos. Alam niyo mga kawangis ko, ngayon lumabas na po yung mga sangkot po sa katiwalayan sa flood control. Lalong-lalo pa si Tambaloslo, si Tabaloslo, si Dasaldico ay kasabwat pala sa mga ginagawang flood control project na katiwalian. Ito lahat po ni mga Diskaya family, lahat binanggit na nila yung mga kasabwat nila sa katiwalaan sa flood control. Ito, at panoorin natin lahat po ng mga congressman na kasabwat, andito po yung mga pangalan nila. Kung sino dyan may mga congressman sa kanilang mga lalawigan, ayan, panoorin ninyo po. Ibon Committee, lalong-lalo po kay Senator Rodante Marcoleta. Diretso na. Number 15, sorry po. 16, paulit-ulit kaming ginamit ng mga nasa pwesto sa sistemang ito. Wala kami magawa dahil kung hindi kami makikisama, gagawa nila ng problema ang project na na-award sa amin sa pamamagitan ng mutual termination o pagkakaroon ng right-of-way problem na parehong nagdudulot ng hindi matuloy ang implementasyon ng mga proyekto. Matapos naming manalo sa mga bidding, may mga opisyal mula sa DPWs ang lumalapit sa amin para humingi at kumuha ng bahagi niya sa halaga ng proyekto. Ang hinihingi nilang porsyento ay hindi bababa sa 10% at umaabot pa sa 25% na naging kondisyon upang hindi maipit ang implementasyon ng kontrata. Ito ay binibigay namin sa kanila ng cash. Ang bawat transaksyon ay may karampatang voucher at ledger na nagsasaad ng mga araw at kung kailan nila ito natanggap. Ilan sa kanila ay sina Terence Calatrava, former Undersecretary of Office of the Presidential Assistant of the Visayas of the Philippines, Kong Roman Romulo of Pasig City, Kong Jojo Ang of Uswag Ilonggo Party List, Congressman Patrick Michael Vargas of Quezon City, Kong Juan Carlos Arjo Aitayde of Quezon City, Nicanor Nicky Briones of Agap Party List, Congressman Marcelino Marcy Teodoro of Marikina, Congressman Florida Robes of San Jose del Monte, Bulacan, Congressman Leandro Jesus Madroño of Romblon, Congressman Benjamin Benji Agarao Jr., Congressman Florencio Gabriel Bem Noel of Anwaray Party List, Kong Leo de Ode Tariela of Occidental Mindoro, Congressman Reynan Arrogancia of Quezon Province, Kong Marvin Rillo of Quezon City, Kong Teodoro Haresco of Aklan, Kong Antonieta Yudela of Zamboanga Sibugay, Kong Dean Asisio of Caloocan, Kong Marivico Pilar of Quezon City. 21. Mayroon ding mga kinatawa ng ilang politiko na nakikipagtakbo sa amin upang manghingi ng porsyento kapalit ng mga porsyento ng mga proyekto. Ang mga porsyentong ito ay 25% ay ipinipilit sa amin bilang karaniwang kalakaran na wala akong kakainang tanggihan. Ilan sa kanila ay sina Regional Director Eduardo Virgilio of DPW's Region 5, Director Ramon Ariola III of Unified Management UPMO, District Engineer Henry Alcantara, DPW's Bulacan First, Undersecretary Robert Bernardo, District Engineer Aristotle Ramos of DPW's Metro First, Pasig City, District Engineer Manny Bulusan of DPW's North Manila Deo, District Engineer Edgardo C. Pingol of DPW's Bulacan Subdeo, District Engineer Michael Rosaria of DPWH Quezon Second Deo. Karamihan sa mga kawani ng DPWH na nabanggit sa itaas ay paulit-ulit na binabanggit ang delivery ng pera ay para sa kaisaldico na dapat at least 25%. Si Kong Marvin Rillo naman ay ilang beses na binabanggit ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez bilang kanyang malapit na kaibigan. 25. Sa tuwing umiinom kami sa Wine Story, sa BGC at sa Shangri-La Mall, sinasabi pa ni Kong Rillo na lahat ng kanyang request para sa pondo ay galing sa... Ang lupit ng porsyento, no? Simula sa 10%. Yan ang simula 10%, ha?
hanggang sa 30% yan. 30% ang magiging kalakaran sa mga porsyento. Ang lupit ng mga congressman. Ito, tapusin natin panoorin. Sa unprogram session na ang tao para kunin ang story. Si Kong Jojo Ang naman lagi ring binabanggit sa lahat ng project sa kanya ay papondo ni Speaker at ni Saldico. Mataas ang hinihingi sa project, dagdag pa niya, hindi naman lahat ng pera ay para sa kanya, kundi para kay Speaker at kay Saldico. Sa lungsod ng Pasig naman, lumapit sa akin ang DPW's project engineer na si Angelita Garucha para kolektahin ang parte ni Kong Roman Romulo sa flood control projects noong 2022. 28. Pagdating ng 2025, si District Engineer Aristotle Ramos ang sumunod na nagpakilala na bagman ni Kong Roman Romulo kung saan 30% ang kanyang hiningi ay para kay Kong Roman Romulo. Sinabihan ko kay D.E. Ramos na masyado namang mataas, ngunit sinabi niya na walang magagawa dito dahil pondo ito galing sa unprogram funds at insertion galing sa taas. Sa ilang pagkakataon, ang mga politiko na personal na inabutan ng halaga ayon sa hinihingi nilang porsyento mula sa proyekto. Ang pagbabayad na ito ay hindi naman kagustuhan kundi isang hakbang na ginawa namin dahil sa matinding panggigipit. Ilan sa kanila ay sina Kong Antonieta Yudela kasama ang kanyang asawa, Kong Marvin Rillo of Quezon City, Kong Nikki Briones of Aga Party List, Arturo N. Atayde, ama ni Kong Arjo Atayde, Kong Florencio Gabriel Bem Noel of Anwaray Party List, Kong Eliandro Jesus Madroño of Romblon, Kong Benjamin Ben Agra Jr. Bagamat matinding pagsubok ang kabawasan ng pondo na nakalaan sa proyekto, pilit at matapat naming sinusunod ang spesifikasyon na nakasaad sa Program of Works na nakasaad sa proyekto ng DPWH. Nakakasiguro kami na nagawa namin ng maayos at matapat ang bahagi o phase ng proyekto na na-award sa amin. Sa katunayan, hindi kami mababayaran ng DPWH kung hindi ito dumaan at pumasa sa maraming material testing na naayon sa design ng DPWH. Ina-assess at ini-inspect ng DPWH ang bawat proyekto base sa natapos na parte o accomplishment. Napilitan kami na i-absorb ang kabawasan na ito na nagdudulot ng maliit na kita o pagkalugi sa ilang projects. Para makabawi, dinadamihan lang ng partisipasyon sa mga projects. Taliwas sa mga lumalabas na may mga impormasyon sa publiko, hindi kailanman kami gumawa ng ghost projects. At masugid kami nag-i-inspect sa lahat ng aming mga natapos na projects. Handa po kaming tumistigo ng walang pilit at kusang loob bilang state witness at sabihin ang lahat ng nangyayaring katiwalaan ng Kamara, DPWH at iba pang mga kawani ng gobyerno upang gawin ang tama. Kami ay lubos Gibbon Chairman Senator Dante Marcoleta at kay President Bongbong Marcos para sa proteksyon at seguridad ng aming pamilya. Ang salaysay na ito ay kusang loob namin ginawa at walang sa katotohanan. O ayan mga kawangis ko, malinaw na malinaw sa sabaw. Grabe no? Ang lupit. Ang daming mga Judas Barabas Satanas dyan sa Kongreso. Grabing daming mga kongresistang mga Satanas. Nako, ang kanilang pinakalider talaga ay si Tambaloslo sa Saldico. Kaya lahat ng sinabi ni BP Sara ay totoo. Sila lang talaga ang may kuma ng pera ng bayan. Grabe, no? Grabing mga hinayupak ng mga congressman. Kaya pala sila singing in one song, kung saan yung isa, doon sila sa kabila. Sabay-sabay sila. Tapos meron pa silang nalalaman na impeach kay Sara, yung para ma-i-divert lang ang issue kay Sara. Yun pala talaga sa totoo lang, sila pala may mga problemang mga hinayupak na to ng mga Barabas na to. Sila pala may problema niyo sa Kongreso, sila pa nagpapasa sa pera ng bayan, tapos magmamayabang sila, tapos yung mga anak nila magpi-flex sa mga social media, pero lahat pala ng mga
kinukuha pera pala ng bayan. Ang kakapal ng mukha nila, ang mga Judas Barabas. Grabe no, nakakalula, sobrang daming mga congressman kasabwat sa katiwalian sa flood control. O ngayon lumabas na kayo. Lumabas na yung mga pangalan nila, kayong mga congressman nyo sa mga lalawigan nyo. Yan, isa-isahin nyo, malay mo, andyan, kasama sa listahan yung mga congressman nyo sa mga lalawigan nyo, yung pala isa ring magnanakaw. Pati party list ha, kasali pa yung mga party list. Pero nakakahiya dyan, si Martin Romualdez. Kaya palang tagal niya sinasabi kay Romualdez at kay Bongbong Marcos na palitan na si Romualdez bilang isang speaker. Ngayon kasi makinig ni Bongbong Marcos, kaya tuloy sirang-sira yung pangalan ni Bongbong Marcos. Ang tagal na palisin bilang speaker si Romualdez kasi ngayon nasisira sa kanyang pinsan. Ngayon ano nangyari? Kasabwat siya. Kasama siya sa katiwala sa nangyayari sa flood control ng bilyon-bilyon na nakukulikta sa kaban ng bayan.